Tamang sambahin at papurihan po ang Panginoon sa gabi pong ito. Amen. Amen. Ayan. Sige po, bago po natin siya awitan, papurihan at pasalamatan, tayo po muna ay sumaglit po na manalangin. Aming Ama, salamat po sa gabi pong ito, Panginoon, na kami po ay pinahintulutan po ninyo, Panginoon, na magkatipon-tipong muli at magkita-kita, Panginoon, upang sama-sama kang papurihan sa gabi pong ito, Panginoon. Salamat po sa patuloy po ninyong pagsama sa amin. Patuloy po kaming nagpapakumbaba sa inyo pong banal na harapan, Panginoon. Paging dapatin po ninyo ang aming pagpupuri sa iyo, ang aming paglapit sa iyo, Panginoon. Maging mabangong samyo po ito, Panginoon, sa inyo pong harapan, Panginoon. Salamat po sa lahat ng iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Pinagpala niyo na po ang bawat isa, Panginoon. At nawa po ay patuloy na kayo po ang siyang gumawa at kumilos sa aming kalagitnaan sa gabi pong ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Ayan, sige po, patuloy po nating papurihan ng Panginoon sapagkat palagi po tayong mayroong bagong awit sa Panginoon. Amen po. Amen. Ayan. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipilit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa iyo. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipilit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa iyo. Pasasalamat! Pasasalamat ang alay ko sa iyo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipilit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa iyo. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipilit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa iyo. Amen. Pasalamatan ka, Panginoon. Pasasalamat ang alay ko sa iyo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko iyong pinawi. Yes, Lord. Salamat po. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa iyo. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipilit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa iyo. Yes, Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Pasasalamat ang alay ko sa iyo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipilit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa iyo. May bagong awit ng pagpupuri sa iyo. May bagong awit ng pagpupuri sa iyo. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Patuloy ka naming sinasamba at dinadakila sa gabi pong ito, Panginoon. Tunay nga po na walang kupas, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya naman patuloy po, Panginoon, ang aming kagalakan, Panginoon, aming kagalakan sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Amen.
Sige po, patayin nating sambahin ng Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Amen! Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para kanino? Ay para lang sa Kanya. Amen! Hallelujah! Minsan pa ating awitin. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Yes, Lord, purihin ka. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para po kanino? Ay para lang sa Kanya. Yes, Lord. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Yes, Lord, para lamang sa iyo ang aming papuri, Panginoon, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagdakila sa gabi pong ito, Panginoon. Hallelujah! Salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na karapat dapat kang sambahin, karapat dapat kang alayan ng papuri, Panginoon, ng lahat ng pasasalamat, ng lahat ng pagdakila sa gabi pong ito, Panginoon. Hallelujah! Tanging sa iyo lamang po, Panginoon. Tanging sa iyo lamang po, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, aming mabuting Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang kapantay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. Diyos na napakabuti, sa'yo ako'y lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay, karangalan at papuri, sa'yo lamang lahat. Minsan pa, Diyos na napakabuti, Diyos na napakabuti, sa'yo ako'y lumalapit.
kapantay, pag-ibig mong tunay, karangalan at papuri, sa'yo lamang lahat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwa, hatiin ka. Yes, Lord. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Sige po, ating awitin. Ikaw ang aming Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang Panginoon ko, ang hari ng aking puso. Tanging sa piling mo ang kagalakan ko, kapag kasama mo, O Diyos, lubos ang ligaya. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. O ang iyong likha'y luluban, hatiin ka. Yes, Lord, ikaw ay mabuti sa aming mga buhay. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. O ang iyong likha'y luluban, hatiin ka. Napakabuti mo, napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Yes, Lord, ikayo'y tapat sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, Panginoon.
Kaya naman sa gabi pong ito, pinipili namin, Panginoon, at dinedesisyonan namin, Panginoon, na patuloy kang papurihan, Panginoon, na patuloy kang pasalamatan sa lahat ng ginagawa po ninyo sa amin pong mga buhay, Panginoon. Hallelujah! O karapat dapat kang sambahin, karapat dapat kang papurihan, karapat dapat kang awitan, Panginoon. Karapat dapat kang maitaas sa lugar na ito. Hallelujah! Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba at pinasasalamatan sa gabi pong ito, Panginoon. Ikaw lamang ang siyang madakila, Panginoon. Ikaw ang siyang mapapurihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Kailanman ay hindi ka nagbago sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy po ninyong ipinakikita sa amin kung gaano kakabuti, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At patuloy po kaming naniniwala at nagtitiwala sa iyo, Panginoon, sa gabi pong ito. Patuloy po kaming pumapayapa sa inyo pong harapan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang gawaing ito, Panginoon, kaya namang patuloy na ang kalooban mo lamang ang siyang masunod. Patuloy na kayo po ang siyang mapapurihan, ang siyang madakila at maluwalhati, Panginoon, maging sa aming pananalangin. Sa gabi pong ito, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na tinugon mo na kami, Panginoon. At mapangyari po palagi ang iyong kalooban sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo ang tagumpay ng gawaing ito, Panginoon. Hallelujah! Salamat sa iyo, Panginoon. O, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! O, purihin ka, Panginoon, aming Diyos na mabuti at tapat. Sambahin ang ngalan mo sa lugar na ito. Hallelujah! Hallelujah! O, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po, pinagpala mo na kami, Panginoon. Hallelujah. O, purihin ka. Salamat po, Panginoon. Patuloy po kami lumalapit sa iyo, Panginoon. At ibinibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri. Pagsamba at pasasalamat sa gabi pong ito, Panginoon. Tanggapin po ninyo ito, Panginoon. Sapagkat sa iyo lamang po at ikaw lamang ang karapat dapat na tumanggap nito, Panginoon. Oh, salamat po, Panginoon, ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen and Amen! Hallelujah! Amen! Salamat po sa Panginoon. Ayan, sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Amen. Salamat po sa Panginoon. At iyan nga po, salamat po sa Lord dahil tayo po ay naririto sa gabi pong ito at naniwala po ako na napili po natin ang pinakamainam sa gabi pong ito. Amen po. At ayan po ay ang sama-sama po tayong dumalo sa kanyang gawain at patuloy po tayong umasa na kayang gawin ng Diyos ang mga imposibleng bagay. Amen po. Amen. At dahil nga po dyan, tayo po ay sama-samang mananalangin maya-maya lamang. Ano po, salamat po sa Panginoon. Ayan, sige po, dako na po tayo sa ating pagpapasalamat po sa Panginoon. At ako po ay personally nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy niya pong biyaya, sa patuloy niya pong kahabagan, sa akin pong buhay. Salamat po sa Panginoon. Ayan, sa patuloy na pag-iingat po ng Panginoon sa pagpasok sa work, pag-uwi po sa bahay, ayan, salamat sa Lord. And then, this week po ay nagpunta kami ng Batangas City. Salamat po sa Panginoon na 2 days po kami doon at kami po ay iningatan ng Panginoon. At safe po kaming nakaparoon at safe din po kaming nakabalik sa piling ng aming mga mahal sa buhay. Ayan, salamat po sa Panginoon dahil yamang hindi po talaga natin alam kung ano po ang maaaring mangyari kapag po tayo ay kung nasa saan man po tayong lugar. Ano po, tanging sa Diyos lamang po talaga tayo makakaasa ng pag-iingat niya. Amen po. Amen. Ayan, salamat po sa Panginoon and even po sa blessings na patuloy po na ipinararanas ng Panginoon. Ayun, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon
na ang Diyos po natin na sinasamba at nilalapitan ay hindi po patay. Amen po. Amen po. At patuloy po tayong maniwala na ang Diyos po natin ay gumagawa sa atin pong mga buhay. Amen po. Amen. Ayan, sige po. Patuloy po nating buksan ang ating puso sa gabi pong ito. Pero bago po natin marinig ang salita ng Diyos sa gabi pong ito, tayo po muna ay magpasalamat sa Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ayun po, magandang gabi po sa inyong lahat. Kapasalamat din po ako sa Panginoon, sa patuloy na buhay, sa pag-iingat ng Panginoon, provision ng Panginoon. Ayun, nakita ko yung mga magulang ko nung nakaraang araw. Nagpunta kami sa Gen 3. Tapos nagpunta sila dito. Nagpunta pa ako doon, pero pupunta pala sila dito. Kaya yung salamat sa Panginoon na nakita ko yung ang inay ko, di ba, nagkasakit nga siya. Kinemo siya, at nawala siya ng buhok. Tapos nakita ko siya, ang lago na ng buhok niya, ang kapal ng buhok, tapos ang haba-haba ng buhok niya. Hanggang dito. Tapos sabi ko, parang maganda yung buhok niya. Kaya sabi niya, oo nga nakailang paputol na daw siya ng buhok, nagpapagupit kasi ayaw niya lang mahaba yung buhok niya. Kaya salamat sa Panginoon na nakita ko po yung mga mahal ko sa buhay. Thank you, Lord. Ayun, may sa pamilya ko po, salamat sa Diyos sa patuloy na pag-iingat sa araw-araw. Ayun po, ayun sa lahat ng kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, magandang gabi po sa Panginoon. Salamat din po sa Panginoon dahil unang-una po ako po ay patuloy ang pinapahiram ng Lord ng buhay at lakas. Salamat sa Lord sa araw-araw na pag-iingat din po sa pagmumotor. Ayan po rin po ang Panginoon. At gusto ko rin po ipagpasalamat sa Panginoon yung opportunity po na maka-attend po nung mentoring. Salamat sa Lord nung Tuesday po. At nagpapasalamat po ako sa Lord. Though yung mga narinig ko po ay narinig ko na rin po, yung mga pagtuturong yun, dito mismo. At ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil yun po, marami po uli akong natutunan patungkol po sa pagiging isang mananampalataya at lalo na po yung pagiging isang mentor. Na talagang kapag nakakilala ka sa Panginoon ay hindi pwedeng pakuya-kuya-kuy ka lang talaga. Kasi kailangan may ginagawa po tayo para po maibahagi yung salita po ng Diyos. At yun po, salamat nga po sa Panginoon sa mga pagtuturo at saka po sa yun po sa buhay po ni Pastor Rolly na siya pong ginamit po ng Lord para ma-share po yung patungkol po sa mentoring. Talagang napakabigat ng turo at habang nasa upuan nga po ako at nakikinig sa kanya, talagang hingi pa ako ng sorry sa Lord kasi marami po ako talagang hindi pa nagagawa sa buhay na ito. Nasa mentor po, hindi lang basta yung talagang yung ginagawa ko ay parang napaka babaw pa lang ng ginagawa ko na yun. At yun, marami po talagang kailangan gawin. Maraming, kumbaga, yun po, hindi po madali ang maging isang mananampalataya. Pero dahil meron po tayong Diyos na patuloyan po natin kasama, ayun po ang pinakamahalaga po, na siyang patuloyan pong, naniniwala po ako na, sabi nga, naisip ko nga kasi parang hindi ka naman nag-aaral, kumbaga, hindi ka man nakatapos ng kolehiyo, pero ginagamit ka ng Lord para magturo. Pero nagpapasalamat nga po ako sa Panginoon dahil naniniwala po ako na ang Lord po ang nagbibigay ng katalinuhan at karunungan, lalo na po sa kanya mga salita. Kaya salamat po sa Panginoon na nabibigyan po ako ng pagkakataon na makapagturo. Talagang magamit ng Panginoon sa mga taong kailangang turuan. Ang prayer ko nga po ay talagang
magawa ko yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Kasi yun lang naman talaga yung pinakarason kung bakit po tayo nabubuhay pa sa mundo. Hindi para talaga, hindi para sa asawa mo, hindi para sa kapatid mo, kundi para talaga sa Panginoon at gawin yung mga bagay na pinapagawa ng Lord sa atin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na na-remind po ako at saka po, yun nga po, maraming natutunan. Purihin po ang Panginoon at napakabuti po ng Diyos. Amen po. Amen. At isa pa po sa pinagpapasalamat ko, yung kalakasan po ng papa ko, yung papa namin ni Mama Beng. Yun, salamat sa Panginoon dahil gustong-gusto niya na po makarating dito ulit. Nagpapasundo na. At yun, pero sa kalooban ng Lord palagi ang masunod. Ayun, pinagpapasalamat ko sa Panginoon na patuloy niya pong binibiyayaan ng kalakasan ng papa at saka po ng pangailangan sa araw-araw. Salamat po sa Panginoon dahil araw-araw naman po may pagkain at malapit na rin po ang magbunga yung palay nila doon. Yan, salamat sa Panginoon dahil isa pa po yung pinapangalagaan ng Lord yung pananim. At kung maalala nyo nga po, umulan ng umulan, yung kakaalis lang namin ni Kuya Ronnie doon sa Bicol at ang doon ay katatanim lang. Kumbaga, doon pag umulan ng ilang sunod-sunod na araw ay nagbabaha talaga. Pero salamat po sa Panginoon dahil hindi po na-wash out yung pananim, yung palay, yung mga katabi, yung ibang part po ay may mga na-wash out po at kailangan nilang magpunla ulit. Yan. Pero salamat nga po sa Panginoon dahil yung sa amin ay hindi naman po naabot ng tubig pero hindi po siya na-wash out. Kaya po rin po ang Panginoon, talagang napakabuti po ng Diyos. At alam niya po na wala nang punla na magagamit para po makapagtanim ulit. Kaya ayun po, salamat po sa Panginoon dahil sobrang buti po ng Panginoon at patuloy niya pong ibinibigay sa atin ang lahat po ng ating mga kailangan. Purihin po ang Panginoon. Amen. Good evening po. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon sa patuloy niya pong pag-iingat po sa aming mag-asawa sa araw-araw at saka din po sa kagalingan po kasi po nitong nakaraan ako po ay nilagnat. Sumama po yung pakiramdam ko. Nanibago po ata kasi naglinis po ako ng bahay. After ko po maglinis ng bahay, nilagnat po ako. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po sa kagalingan po. At saka, napakabuti po ng Panginoon kasi po kahit po madaming stress, madaming problema, nagpapasalamat pa din po kami kasi patuloy niya po kaming binibigyan ng pagkakataon para mabuhay po. Salamat po sa Panginoon po. Good evening po. Ayan. Happy Friday night today. Ayan po rin po ang Diyos. Hindi tayo, kasali doon sa mga may bumabati man. Pero purihin ang Diyos kasi naiintindihan natin na hindi tayo kasali doon. Kontento tayo sa love ng Lord. The unfailing love of God. Ayan, purihin po ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang kagandahang loob na patuluyang nararanasan ko po. Ayan, maging kayo. Nararanasan nyo din po ang kabutihan ng Diyos. At salamat sa Panginoon na araw-araw, no? Araw-araw talagang purihin ang Panginoon na siya'y Diyos na mabuti, sagana ang kahabagan sa buhay nating lahat. Ayan, purihin po ang Panginoon. At nagpapasalamat ako sa kanyang kagandahang loob na patuloy na nararanasan ko po sa buhay na ito. Ayan, sa provision niya, sa pangangailangan namin sa araw-araw, sa bawat aspeto ng aming buhay, provided po ng Panginoon. Kasi bakit? Alam ng Diyos na siya lamang ang inaasahan ko sa buhay na ito. Amen! To God be the glory! Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God.
Amen. Yan, amen po. Good evening po sa ating Panginoon at sa ating lahat po. Ako po nagpapasalamat din po sa Panginoon kasi niloob niya po na makasama po ako nung pagpunta ng Laguna. Kasi po nung kinausap ako ni Daddy kung sasama ako, hindi po ako makasagot ng oo kasi wala pa akong pera talaga noon. Kasi may registration po. Pero po nung gabi, nung matutulog na ako after ng gawain natin, nag-chat ako kay Eliza. Sabi ko, anak, baka pwedeng bigyan mo ako kasi gusto kong sumama sa Laguna. Sabi niya, magkano po ang kailangan mo? Sabi ko, bahala ka, basta ang registration po ay 500. So sabi niya, pwede na sa'yo ang 1 to, ma. Sabi ko, wow, praise the Lord. Ang laki na nun, anak, salamat. So, purihin po ang Lord kasi po, alam niya na na gusto ko po talagang sumama kasi po, dati po kasi talaga nahihiya po talaga ako sa Panginoon kasi ayaw ko po talaga magturo. Sa pagtuturo po sa pagiging mentor, ayaw ko po. Kasi po, hindi sa nahihiya dahil hindi marunong. Na ano po ako, kasi talaga po wala akong alam eh. Pero purihin po ang Lord kasi yung mentor ko po, napakadali niyang maka-catch up. Pag hindi ko po talaga maibigay yung point na ituturo, talaga po siya ay inaano niya agad. Parang sinasalo niya. Purihin po ang Panginoon kasi po nakikita ko po doon yung pagkilos ng banal na espiritu. Kasi po, noon po kasi, pagka ako po ay may aatinan na mga gawain, at talagang ayaw ng aking asawa yan pumayag. Kahit paghihingi ako ng sabi ko, pwede bang makahingi ng pang-offering? Nagagalit siya. Sabi niya, pati pag-offer na, hingi ka sa akin. Sabi ko, kasi wala akong income eh. Kasi wala akong paninda. So, purihin po ang Lord nung pong, pinagpipray ko po siya paragi na, pinagpe-pray ko siya, sabi ko, Lord, buksan mo po ang isip ng aking asawa na makita niya, maramdaman niya po yung kaligtasan na mula sa iyo. Kasi sabi ko, Lord, wala naman po akong hinihiling na mga kailangan sa buhay. Kasi alam kong pinagpala mo na ako. Noong pa man, nung ako'y bata pa, pinagpala mo na ako. So, ang kailangan ko lang po, Lord, sabi ko sa kanya, sa prayer ko, talaga yung aking buong pamilya magkaisa. Ang aking mga anak, makabalik sa iyo, Lord. Makapaglingkod kami sama-sama, makapagpuri, makapanambahan kami sama-sama buong pamilya. So, ang Panginoon po talaga sumutugon siya sa mga panalangin natin. So po, nung paalis na kami, hindi nagalit yung aking asawa, but cause binigyan niya ako ng baon. So, alam ko po talaga na ang Lord ay kumikilos, tumutugon sa ating panalangin. So, purihin po ang Lord kasi po, sabi ko, Lord, salamat po kasi nakasama ako. Yung pong mga dapat malaman natin kung paano tayo mag-handle bilang isang mentor. So, nandoon po yung lalo na po yung binigay sa atin ng mga box, yung dalawa na yon. Napakabuti ng Lord kasi po, kung talaga tayo ay magmamalasakit sa mga walang tamang kaugnayan na mga tao, sasamahan po tayo ng ating Panginoon. Huwag po tayong matakot mag-share ng Word of God. Tulungan po tayo ng Holy Spirit na tayo po ay magkaroon ng eagerness po na tayo po talaga ay makapagturo sa mga walang tamang kaugnayan sa Panginoon. Kasi po yun po ang kalooban ng Lord na ayaw niya ni isa mang may maiwan sa sanglibutan ito. Kasi hindi po tayo taga rito. Amen po. To God be the glory. Purihin po ang Lord. Opo, nagpapasalamat kay Lord dahil po iniingatan niya po ako araw-araw. At saka po binibigyan niya po ako ng katalinuhan ng kalakasan. At saka po ingatan po si Papa sa pag-alis at pagpunta po sa Tansa at saka po sa Molino. Yun lang po.
Magandang gabi po. Nais ko rin pong magpasalamat sa Lord sa patuloy na pag-iingat sa buong pamilya at saka po sa provision. Saka po salamat po na kahit ngayon medyo nag-umpisa. Nagpapasalamat din po ako kay Nene kasi po umpisa na sa trabaho niya. Kaya lang po, ewan ko po kung makakauwi siya ngayon. Pero sabi ko po umuwi, sana po loobin ng Lord na makauwi. Saka po si baby. Salamat po sa Lord sa buhay ng 3 kong anak, sa buhay ng mga pastor natin, kay Pastor Charis, kay Daddy, kay Pastor Lito. At saka po sa mga mentor. Saka po salamat po sa Lord sa daily God's Word niya. To God be all the glory po. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo po. Tayo po ay saglit na manalangin. Sa iyo po aming Diyos ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito. Tunay Ama na ikaw ang Diyos na napakabuti at wala pong ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sa gabing ito, paturian ka naming pinapupurihan, sinasamba at pinasasalamatan sa lahat ng iyong mga kabutihan sa bawat isa po sa amin. Gayon din po, kami ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at inihingi po namin ang tawad ang anumang aming mga nagawang pagkakasala at mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Patawad po. Batid po ninyo ang aming buhay. Wala po kaming maitatago sa iyo. Lahat ng bagay ay hayag sa iyong paningin, Panginoon. Salamat po, ikaw pa rin ang Diyos na mabuti, mahabagin at mapagpatawad. Salamat po, Ama, sa pagpapatawad po ninyo sa amin. At patuloy naming hinihiling na kami po ay inyong samahan, pangunahan ng iyong banal na Espiritu. Kayo po ang siyang patuloyang mangusap at magsalita ngayong gabi. Buksan po ninyo, Panginoon, ang aming puso at tulungan ng bawat isa sa amin na lubos naming maintindihan ang mensahe po ng iyong mga salita para sa aming lahat sa gabi pong ito. Ama, salamat po, pinagpala na po ninyo kami. Purihin ka po at sambahin, pasalamatan. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Purihin po ang Panginoon. Ayan, may mga bumati sa akin. Talaga naman. Okay, paalala po ito ha. Alam niyo po, isa sa mga nagrema sa akin doon sa conference, sa seminar na aking nadaluhan, yung salitang unlearn. Sabihin natin unlearn. Yan. Kasi meron tayong mga natutuhan na hindi sa Panginoon. Amen? Hindi kalooban ng Diyos. Yan. Naakala natin tama, pero hindi pala siya tama. So we need to unlearn those things sa ating buhay. Meron akong mga kakilala na mga Kristiyano na nagsiselebrate pa rin sila ng, alam niyo na ibig ko sabihin. Parang hirap sabihin eh. Wag ka. Ang daming bumati sa akin kahapon pa, advance. Kapag ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoon,
Hindi ka dapat nakikiayon sa mga tradisyon na ginagawa ng sanlibutan ito. Likewise, itong tinatawag na Valentine's Day. Ang tunay na Kristiyano, hindi po dapat sineselebrate o nakikiselebrate ng ganitong pagdiriwang ng mundo. Yan. Sabihin mo, pakisabi sa iyong katabi, oh, wala tayong Valentine's Day. Oh, kayo nag-iintay kayo ng mga bulaklak na mga tsokolate. Ano ba yan? Tapos pag hindi kayo nakatanggap, pag walang regalo ang ano sa inyo, magdaramdam kayo. So anong tinuturo niyan sa inyo? Magtampo, magdamdam. Kapag hindi nakatanggap ng regalo, sabi sa ibang post, hapon na, wala pa ako natatanggap. So magmumurukulyo siya dahil wala siyang natanggap. Bakit pag hindi naman ordinary days naman, wala ka namang natatanggap, hindi ka naman nagmamaktol? So may mga may mga selebrasyon na ang itinuturo sa atin ay hindi tama. So we need to unlearn those things. Nandyan pa po ba tayo? Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, mananampalataya ng Panginoon, hindi dapat nakabase ang pag-ibig mo sa tradisyon, kundi sa kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Yan. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Diba? So yun yung love eh. Hindi yung, tinan mo ha, napaka-lastful ng celebration ng February 14, ang tinatawag nilang Valentine's Day. Napaka-lastful. Alam nyo ba yon? Naghahanda sila, I'm sorry to tell you, nagpapalakas sila, naghahanda sila ng mga condom. Bakit? Para saan yung mga bagay na yan? So, ano yung inaano mo? Ano yung pinopromote mo sa Valentine's? Immorality. Lust. Diba? Kaya pansinin nyo, mas marami daw ipinapanganak ng November. Diba? Dahil nagsisimula siya sa February. Napansin nyo? Kaya pag ikaw ay Kristiyano, dapat hindi ka sabi nga, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Amen? Nandyan pa po ba kayo? O ha? Baka mamaya may mag-date pa. Hahabol. Para sa mga nakikinig wala tayong Valentine's Day, hindi tayo nakikiselebrate ng mga ganyan-ganyan. Nandyan pa po ba kayo? Mayroon tayo mga natutuhan na hindi tama. Kaya sabi ko, oo nga, no? We need to unlearn. Kagaya na lamang ng, yung mga natutuhan natin na akala natin tama. Pag Biyernes Santo, di ba? Nalulungkot tayo dahil iniisip natin, patay ang Kristo. Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Anong sabi doon ng anghel, doon sa dumalaw, doon sa libingan? Sabi, bakit nyo hinahanap si Kristo sa libingan ng mga patay? Wala na siya dito. Siya'y muling nabuhay. Nabuhay? Maglulungkot ka? Diba? Bakit malungkot ang maraming Kristiyano? Nagpa-fasting pa sila. Nagpa-fasting. Kasi nga, kailangan nilang maglungkot, mag-sorrow, magdalamhati dahil patay ang Kristo. Wala. Muli na siyang nabuhay. Dapat sineselebrate natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? So we need to unlearn those things na mali. Mali ang pagkaintindi natin sa salita ng Diyos. Di ba? Sabi ni Paul, sinasabi ko ito sa inyo para mapahiya kayo, sabi ni Apostol Pablo. Bakit? Dahil mali ang pagkakilala ninyo sa Diyos. Imagine niyo po yun. Sabi ni Apostol Pablo. May naririnig po kayo? Happy Friday night. Okay. Hindi yun ang tema natin ngayon. Nadaanan lang natin kasi
Alam nyo, ang tagal-tagal ng Krisyano. Kung ikaw matagal ng Krisyano, tapos nakikiayon ka pa sa tradisyon ng sanlibutang ito, magtanong ka kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Amen? Dito na po tayo. Sa ating pagpapatuloy, tayo ay nasa Book of Judges. Judges chapter 15. Ang pamagat po nito ay Vengeance is Mine. Okay, sabihin natin, akin ang paghihiganti. Hindi sa'yo, sa Diyos, ha? Okay, basahin natin. Salitan tayo sa pagbabasa. Okay, verse 1, hindi nagtagal at dumating ang panahon ng anihan. Dalang isang batang kambing, dinalaw ni Samson ang kanyang asawa, ngunit ayaw siyang papasukin ng biyanan niyang lalaki. Sumagot si Samson, sa ginawa ninyong iyan, hindi ninyo ako maaaring sisihin sa gagawin ko sa inyong mga Filisteo. Pagkatapos ay sinindihan niyang sulo at pinakawalan sa triguhan ang mga asong gubat. Kaya nasunog lahat ang trigo. Hindi lamang ang mga naani na, kundi pati iyong hindi pa naaani. Ganon din ang ginawa niya sa taniman ng olibo. Sinabi ni Samson sa mga Filisteo, dahil sa ginawa ninyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo. Amen. Sa pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So dito, kung matatandaan po natin sa chapter 14, yung asawa ni Samson, yung mapapangasawa niya, ibinigay sa pangunahing abay, sa bali, ibinigay sa kaibigan, yung kanyang mapapangasawa, napakatindi, no? So, pansinin yung sinabi ni Samson, dahil sa ginawa ninyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo. Sabihin nga po natin, nakakaganti. Yan. So sa ating pagpapatuloy, sabi dito, nilupig ni Samson ang mga Filisteo. Isang araw, kinubkob ng mga Filisteo ang Huda at sinalakay ang bayan ng Lehi. 10. Kaya't ang 3,000 kalalakihan ng Juda ay nagpunta sa Yungib sa Etam. Tinanong nila si Samson, hindi mo ba alam na tayo sakop ng mga Filisteo? Bakit mo ginawa ito sa kanila? Pati kami nadadamay. Ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin. Sagot niya, sinabi nila, hindi ka namin papatayin. Gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila. Kaya't siya'y ginapos nila ng 2 bagong lubid at inilabas sa Yungib. May nakita siyang panga ng asno. Dinampot niya ito at siyang ginamit sa pagpatay sa may 1,000 Filisteo.
17, pagkatapos, itinapon niya ang panga ng asno at ang lugar na iyon ay tinawag na burol ng panga. Verse 19, kaya't ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa Lehi. Uminom si Samson at nanumbalik ang kanyang lakas. Ang bukal na iyon ay tinawag niyang bukal ng tumawag sa Diyos. Naroon pa ito hanggang ngayon. Sabihin nga po natin, bukal ng tumawag sa Diyos. Yan. So ito po ay tinawag na En-Hakore. Parang takore, no? En-Hakore. Alam niyo po, pag tayo ay umiinom ng tubig, napapatid po yung pagkauhaw natin. Tama ba? Yan. Pero the moment na tayo po ay mapagod ulit, mahapo ulit, nauuhaw ulit tayo. Tama? So, kailangan natin ng tubig para mapatid yung ating pagkauhaw. Kagaya po ni Samson. Siya po ay nauhaw dito. Parang nagreklamo siya. Di ba? Pinagtagumpay nga ninyo ako. Mamamatay naman ako sa uhaw. Nandiyan pa po ba tayo? Ano ang sabi ng Panginoon sa John chapter 4? Hindi ko na po nilagay dyan. Sabi sa John chapter 4, 13 to 14, sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Amen? Sabi pa sa John chapter 7, 37 to 38, sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas, kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. 38, ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Amen? Sabihin nga po natin, sumasampalataya sa Panginoon. Sa verse 20, sabi doon, si Samson ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 20 taon, bagamat sakop pa rin ng mga Filisteo ang lupain ng Israel. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Kung maalala niyo po, yung tanong po ng mga kalalakihan ng Juda kay Samson sa verse 11. Sabi doon, ayan, pakibalikan natin, verse 11. Hindi mo ba alam na tayo'y sakop ng mga Filisteo? Bakit mo ginawa ito sa kanila? Anong ginawa ni Samson? Sinunog niya yung mga pananim. Pati yung mga naani na, no? Nagpakawala siya ng, tag dito, asong gubat. Yan. Tapos, may sulo. Tapos yung madaanan nun, ay nasunog. So kaya maraming nadamay, maraming naapektuhan. Hindi lang yung mga pananim, kundi pati mga naani na. Sabi ng mga tao, bakit mo ginawa ito sa kanila? Alam mo naman, nasakop tayo ng mga Filisteo. Tingnan mo yung ginawa mo. Pati kami nadadamay. Yan. Ano ang sagot ni Samson? Ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin. Ano pa ang pwede nating matutuhan dito? Alam niyo po, nakakadamay po yung galit. Nakakahawa siya. Nandiyan pa po ba tayo? Pwedeng may madamay na iba dahil lang sa kagustuhan nating makaganti. Ano pa ang pakiramdam ng hindi nakakaganti? Sabihin natin, revenge. Diba? Ang paghihiganti daw, yung tinatag na revenge, para daw itong hindi makontrol na halimaw.
Mahirap siyang kontrolin. Nandyan pa po ba tayo? Ang totoo, ito, masama ang loob natin kapag hindi tayo nakakaganti. Totoo, hindi. Para itong apoy na nagliliyab, na hindi masugpo-sugpo, na para bagang masasatisfy ka lang kapag nakaganti ka na. Nandyan pa po ba tayo? Naalala ko nung many years ago, I was siguro mga 16 years old, 17 years old. Sa Tanyag, hindi ko siya makalimutan kasi may sumuntok sa akin doon habang nakahinto yung jeep na sinasakyan ko. Papunta ako kay ate. May sumuntok sa akin, nakaganyan ako sa jeep, tapos biglang may umumbag sa akin. Then, gusto kong gumante, bababa sana ako para gumante. Pero may huminto na jeep sa tapat namin. Sabi niya, Toy, wag kang bababa. Kasi possible na baka dumugin ako. Toy, wag kang bababa. Sabi gano'n ng driver sa akin. So, hindi ako bumaba. Baka kung bumaba ako, ay pinagtulungan ako doon at doon na ako napatay. Dahil hindi ako nakaganti, syempre, hindi naman ako pwedeng ngumaraho doon sa jeep. Pagdating ko sa boarding house ni ate, doon ako iyak ng iyak. Ganyan ako na ganyan. Sabi ni ate, ba't ka ba iyak ng iyak? Sabi ganyan, ano nangyari sa'yo? Galit na galit ako. Sabi ko ganyan. Bakit galit na galit ka? Hindi ako nakaganti. Nandyan pa ba kayo? Yun ang naramdaman ko. Hindi ako nakaganti. Yung galit ko, ibinuhos ko sa aking pag-iyak. Ang sama ng loob ko. Nandyan pa po ba kayo? Oh. Para siyang apoy na nagliliyab. Oh, anong sabi ni Samson sa verse 7? Dahil sa ginawa ninyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo. Ganon ang naramdaman ni Samson. Galit na galit siya. Ganyan po ang tao kapag napupuno siya ng galit. Diba? Nag-iisip siya ng paraan kung paano niya ito magagantihan. The good thing is, nakakilala tayo sa Panginoon. Nakakilala ka sa Panginoon. Dahil kung hindi, gaganti at gaganti ka. Hindi pwedeng ikaw ay talo o dehado. Ganyan ang tao eh. Nandiyan pa po ba tayo? Anong sabi sa Romans chapter 12, 17 to 19? Nandyan po yata yan. Ayan, pakibasa nyo po. (19) Yun yung sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Sinabi niya rin yan sa Deuteronomy chapter 32 verse 35. Akin ang paghihiganti. Ngayon, ang bilin sa atin ay ipaubaya ninyo sa Diyos. Gusto mong gumanti? Gusto mong makaganti? Sa mga taong gumawa sa inyo ng hindi maganda? Hindi pa ako nakakaganti. Sabi ng salita ng Diyos, ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Yung pangyayari kasing ito kay Samson, sabi sa chapter 14, hindi alam ng mga magulang ni Samson na yung mga nangyayari, yung mga ginagawa ni Samson, yung pagkagusto niya sa babaeng taga-Timna para yun ang maging asawa niya, nagka-question ng mga magulang niya, bakit doon mo pa gustong kumuha ng mapapangasawa sa mga hindi tuling yun? Wala ka bang mapili sa ating mga kalahi? Bakit doon pa? Sabi ni Samson, basta, gusto ko siya. Gusto ko eh. At the following verse, sabi doon, hindi alam ng mga magulang ni Samson na yun ay kalooban ni Yahweh para magkaroon ng pagkakataon na madigma ang mga Filisteo. Nakukuha niyo po?
So minsan may mga paraan ng Diyos na hindi natin nauunawaan. Nakukuha niyo po? Hindi na, parang hirap intindihin, pero bakit nangyayari siya? Minsan pinapahintulot ng Diyos. Kasi hindi yun mangyayari kung hindi niloob ng Diyos. Nakukuha niyo po? Ayan. So sabi dito, ang turo sa atin ngayon, o hindi man tayo tinuturoan na gumanti, hindi sasabihin, siguro kalooban ng Diyos na gumanti ako. Diba? Hindi. Kasi ito na ang salita ng Diyos. Vengeance is mine. Huwag kayong gaganti. Ako ang gaganti. Ipaubaya ninyo iyon sa akin. Yun ang sabi ng Panginoon. Nandyan pa po ba tayo? Sabi ng salita ng Diyos, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti. Sabi ng Panginoon. Kaya kung may gumawa ng hindi maganda sa iyo, labanan mo. Lumuhod ka. Yun yung paglaban mo. Lumuhod ka sa Diyos. Iiyak mo sa Diyos. Isumbong mo sa Diyos. At hayaan mong ang Diyos ang gumanti para sa iyo. Alam niyo, pag gumanti ka, ano ba, ginawa mo na yung paraan mo, hindi ka na ipagiganti ng Diyos. Ginawa mo na yung part niya eh. Nakuha niyo po? O anak, paghiganti sana kita eh. Kaya lang, ginawa mo na yung part ko eh. Wag na, hindi na. Hindi na gagawin ng Diyos. Nakuha niyo po? Minsan sa kagustuhan natin, di ba, na ipagtanggol yung ating sarili, talagang hindi tayo papayag. Kailangan maipagtanggol mo yung sarili mo. Minsan, alam niyo, sa totoo lang, hayaan mo na ang Diyos ang magtanggol sa iyo. Hayaan mong ipagtanggol ka ng Panginoon. Totoo yun. Marami na tayong mga naging karanasan na parang nadehado ka, na-degrade ka, hinatulan ka na, wala ka na pag-asang magbago, ganyan ka na talaga. Di ba? Oh, okay lang yun. Sama-sama ka pa ng pastor dito. Di ba? Okay lang yun. Hayaan mo ang Diyos ang magtanggol sa iyo. Hayaan mo ang Diyos ang magiganti para sa iyo. Amen? Anong sabi sa Proverbs 20 verse 22? Pakibasa po. Wow! Ang ganda nito, di ba? Oh, doon tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Wag sa bulong ng tao. Ano? Ginawa niya yun sa'yo? Ano? Sinabi niyo yun? Di ba? Ginawa niya yun sa'yo? Ganun din ang gawin mo sa kanya, bo. Kala mo, ha? Bakit? Ikaw ba nagpapakain sa akin? May mga ganun pa tayong salita. Di ba? Hindi mo ako pinapalamon. Baka akala mo, gigigil ako sa'yo, maayos ka. Di ba? May mga ganun tayo, di ba? Gigigil ako sa'yo. Ang ganda nito, huwag mong gantihan ng masamang masama. Tutulungan ka ni Yahweh, sa Kanya ka magtiwala. Amen? O, balikan natin ang sabi sa verse 14. Sabi doon, si Samson ay pinalakas ng Espiritu ni Yahweh. Sabihin natin, pinalakas ang Espiritu ni Yahweh. So, anong nangyari? Yung gapos niya, parang pinatid lang niya na para lang nasusunog na sinulid. Alam niyo yung itsura ng nasusunog na sinulid? Ganun lang. Wala lang. Walang ka-effort. Di ba? Bakit ganun kalakas si Samson? O dahil ba sa super strong siya, laki-laki ng katawan niya? Nag-gym ba siya? Dahil nag-gym siya? Hindi. Sabi diyan, pinalakas ng Espiritu ni Yahweh. Maraming beses ditong binanggit. Even sa chapter 14, pinalakas siya ng Espiritu ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapalakas. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng lakas. Sabi sa English version, the Spirit of the Lord came mightily upon him. Sabihin natin, mightily. Yan. So ang resulta, nung siya'y lumakas, pinalakas ang Espiritu ng Diyos, yan, siya ay pumatay ng 1,000 Filisteo. Grabe, no? Massacre tawag doon.
Pag ganun, more than 2, 3, mga 3, 4, 5, massacre na yun. Ito, 1,000. Pinagpapatay niya. Nakakakilabot, di ba? Hindi ito basta kwento lang. Imagine niyo yung eksena ng 1,000 patay na tao. Kung anong itsura. Nakakakilabot ito. Ang pinanggamit niya? Panga ng asno. Hindi punyal, hindi itak, hindi kung ano lang. Panga ng asno. Nandyan pa po ba tayo? And later nga, he was very exhausted. Pagod na pagod siya. Uhaw na uhaw siya. Physically and emotionally. Dala ng matindi niyang galit sa kagustuhan niyang makapaghiganti. Kasi dinaya siya eh. Dinaya siya ng mga abay. Kinasangkapan yung asawa. Diba? Dahil sa bugtong. Dapat kasi hindi na siya nagpabugtong. Dapat hindi na siya nagpaula. Ayan. Minsan tayo yung gumagawa ng sarili nating problema. Alam niyo ba yon? Wala ka dapat problema. Nakuha niyo po? Minsan yabang eh. Minsan kaya nagkakaroon ng problema, nagyabang kasi tayo. Sige, ulaan nyo. Pag naulaan nyo, ha? Nagpabugtong siya eh. Nandyan pa po ba tayo? Yan. So, sabi doon, nagreklamo siya sa Panginoon. Tingnan mo, matapos siyang palakasin ng Diyos. Pinagtagumpay nga ninyo ako. Pero mamamatay naman ako sa uhaw. Pag namatay ako sa uhaw, mabibihag ako. Yan. Paihirapan ako ng mga Pilisteo. Damay, pati mga kababayan. Nagreklamo siya sa Panginoon. Minsan ganun tayo. Matapos tayong gawa ng Diyos ng mabuti, matapos nating makaranas ng kabutihan ng Panginoon, naandun pa rin yung pride, yung pagmamalaki. Yan, ano ang pwede nating matutuhan dito sa eksenang to, sa buhay ni Samson? Alam niyo po, minsan ang tao ganito, kapag meron tayong na-accomplish na malaking bagay, nandyan pa po ba tayo? Minsan na-overwhelm tayo. Nagiging mayabang tayo. Akala natin, kaya tayo nagtatagumpay, ay dahil sa sarili nating lakas at talino. Matalino kasi ako, kaya ako nagawa yan. Magaling naman kasi talaga ako. Yan, mahusay ako. Nag-aral kasi talaga ako. Nag-effort ako. Diba? Ako. Yan. Nakukuha niyo po? Nagiging mayabang ang tao kapag may nagagawa siyang, pag meron siyang na-accomplish na malaking bagay. Are you with me? Sa totoo lang, kung wala po ang tulong ng Panginoon, ito nakita natin, tinutulungan siya lagi ng Diyos. Pinapalakas siya lagi ng Espiritu ng Diyos. Nandiyan pa po ba tayo? Tandaan po natin na kung wala po ang tulong at lakas ng Panginoon, na binibigay ng Panginoon, wala po tayong kayang gawin. At wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Na wala ni katiting, ni kapirasong pagmamalaki, anuman ang ating nagawa, yun po ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Panginoon. Amen? Kaya kailangan po natin ang habag, ang biyaya ng Diyos, ang tulong ng Diyos, ang lakas ng Diyos araw-araw. Wala po tayong kayang gawin kung tayo po ay hiwalay sa Panginoon. Amen? Marami tayong mga na-accomplish na akala natin, kaya natin yung nagagawa, ay dahil sa sarili nating talino at lakas. Pero tandaan natin, everything comes from God. Lahat ng meron tayo
lahat ng meron ka, lahat ng tinatangkilik mo, yan ay sa Panginoon at dahil lamang sa biyaya po ng Panginoon. Amen? Kaya, kung gusto mong gumanti hanggang ngayon, meron kang gustong gantihan pa. Ipaubaya mo sa Panginoon. Ibigay mo na sa Panginoon. Amen? Purihin po ang Diyos. So ngayong gabi po, tayo po ay mananalangin. Tulungan tayo ng Panginoon na sa ating pananalangin ay patuloy natin na maibigay yung the best na pakikipag-fellowship natin sa Panginoon. Amen? Hindi yung para tayong, bakit? Para tayong salita ng salita sa Lord, request ng request sa Lord. Diba? Minsan hindi na natin naiintindihan yung ating sinasabi sa ating pananalangin sa Panginoon. I-enjoy mo yung prayer mo sa Lord, yung pakikipag-usap mo sa Panginoon. Since ito ay gabi ng pananalangin. Amen? Sige po, tayo po ay magsama-sama. Tayo po ay mananalangin. Pakisama daw po natin sa prayer si Nanay Vilma. Nag-message po siya na masama daw po ang kanyang pakiramdam.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise. Hallelujah. Karapat dapat po na ikaw ay sambahin, papurihan, at pasalamatan at paglingkuran, Panginoon. Pagkat ikaw ang Diyos sa mga Diyos, Hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon. At tunay na walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa pagkakataon na ito na maitaas po sa inyo ang aming pong mga kahilingan sa panalangin. Dinggin nawa po ang aming mga panalangin ngayong gabi. Lord, naririto po kami, Panginoon. Itinataas po namin sa inyo ang aming mga kahilingan. Hallelujah. Ama, salamat po. Ikaw ang Diyos na nakakakita. Ikaw ang Diyos na nakakarinig. Ikaw ang Diyos na nakaalam ng lahat ng bagay. Ama, marami pong salamat. Itinataas po namin sa inyo ang aming bansa, Panginoon. Kahabagan po ninyo ang aming bansa, O Diyos. Patawarin po ninyo ang aming bansa sa lahat ng mga pagkakasala sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, aming Diyos. Mahabag po kayo sa amin, Panginoon. Kahabagan po ninyo ang aming mga government officials and leaders mula po sa aming President Bongbong Marcos Jr., Panginoon, sa aming Vice President Sara Duterte, Panginoon. Lord, nakikita mo po ang sitwasyon, Panginoon, ng aming bansa, ang kalagayan ng aming mga government officials. Mahabag po kayo. Patawarin po ninyo ang anumang mga pagkakasala at mga pagkukulang, Panginoon. Lord, inaamin namin ang aming mga pagkakasala sa iyo, Panginoon. Patawad po. Kahabagan mo kami, Panginoon. Mahabag po kayo sa bansang Pilipinas. Hallelujah. Ama, salamat po. Mahal mo ang aming bayan at ito'y inyong ipinagmamalasakit. Patuloy ka nawa na mabantog sa bansang ito sapagkat sinabi sa iyo mga salita, mapalad ang bansang ang Diyos na kinikilala ay ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng Israel. Ama, salamat po. Tulungan po ninyo ang aming bansa, Panginoon, na yakapin ang iyong kalooban. In the name of Jesus. Ama, salamat po maging sa nalalapit po na halalan sa darating po na Mayo. Ngayon pa lang ay dinadalangin namin, Panginoon, na kami ay pagkalooban po ninyo ng karunungan at katalinuhan upang mapili namin ang iyong kalooban in the name of Jesus. Lord, maraming pong salamat sa patuloy na biyaya at habag mo po para sa aming bansa. Again din, sa bayang ito ng Maragondon, tulungan mo po ang aming mga government officials dito, local government officials, mula po sa aming mayor, vice mayor, down to barangay level, Panginoon. We pray, God, for your grace, Panginoon. Tulungan po ninyo ang bayan ng Maragondon na yakapin din ang iyong kalooban in the name of Jesus. Lord, we also pray sa lahat ng mga Christian churches, Panginoon, lahat ng mga kapastoran, lahat ng mga kamanggagawa sa lugar na ito. Salamat po sa iyong biyaya at habag. Gayon din po sa iyong mga lingkod, sa mga missionaries, Panginoon. Lord, sinabi sa iyong mga salita na amin silang ipanalangin na maipahayag nila ng buong linaw at tapang ang mabuting balita, saan man dako ito ipangaral, Panginoon. Lord, be with us. Samahan po ninyo kami at patuloyan nawa na ang pangalan mo ay maluwalhati at madakila sa mga lugar kung saan ipinapangaral ang mabuting balita in the name of Jesus. Ama, alalahanin din po ninyo ang mga may karamdaman, may sakit, may dinaramdam sa mga oras na ito. Remember, Nanay Vilma, Panginoon, salamat po sa kagalingan para sa kanya.
si Mami Elma, Panginoon. Salamat po sa kagalingan para kay Mami Elma. Salamat din po sa tuloy-tuloy na himala sa buhay po ni Nanay Lemia, Panginoon. Maging sa buhay po ni Mama Lilia, Panginoon. Salamat po sa iyo, O Diyos, sapagat kayo pa rin ang Diyos na nagpapagaling. Alalahanin niyo rin po ang Nanay Nelia, si Papay, si Mamang. Pagkalooban mo po sila ng malulusog at malalakas sa pangatawan. Maging ang bawat isa sa amin. Iligtas kami at ilayo sa anumang pagkakasakit. In the name of Jesus. Sino man na may mga dinaramdam sa mga oras na ito, sa pangalan ni Jesus, we declare, God, your healing touch. Thank you, God, for their complete healing in the name of Jesus. Sino man na may masama ang pakiramdam sa mga oras na ito, nagdideklara kami ng kompleto at ganap na kagalingan in the name of Jesus. Salamat po, kayo pa rin ang Diyos na mapaghimala, ang Diyos na nagpapagaling. Kami po ay nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Ama, salamat din po sa buong Miracle of Life family, maging sa lahat ng mga kapatiran sa ibang fellowship, sa buhay ng aming Daddy Bishop, lahat ng kanyang mga anak, manugang at mga apo, at sa lahat ng mga kapatiran sa gawaing ito, sa bawat pamilya ng iyong mga anak. Salamat po sa biyayang pag-iingat at kaligtasan, at gayon din sa pagtugon at pag-abot niyo po sa mga pangangailangan namin sa bawat araw in the name of Jesus. Ama, salamat po sa lahat ng iyong mga kabutihan. In Jesus' name. Lord, we pray sa aming mga kababayan sa Bicol, sa Bulan na nakakaranas ngayon ng mga pagbaha sa mga mabababang lugar dahil po sa walang tigil na pag-ulan. Lord, we pray sa biyaya mo pong pag-iingat sa aming pong mga kababayan, Panginoon. Salamat po sa pagtugon din po ninyo sa kanila pong mga pangangailangan sa mga panahon na ito. Maraming pong salamat aming Diyos sapagkat nakikita mo po ang lahat ng bagay in the name of Jesus. Sa inyo, Panginoon, kami patuloy na lubos na umaasa at nagtitiwala. At sa gabing ito, patuloy naming ipinagkakatiwala sa iyong mapagpala at makapangyarihang kamay ang aming mga panalangin. In the name of Jesus. Salamat po sa mga kasagutan sa aming mga kahilingan sa gabi pong ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba at pinasasalamatan. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Minsan pa, Ama, tanggapin po ninyo ang aming papuri, pagsamba at pasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Rumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man mapunta. Rumaragas ang pagpapala, aking nakasanayan.
rumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta, mula Hilaga, Kanluran, Timog, Silangan, saan man mapunta. Rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala, aking nakamtan na. Amen. Sige po, tayo po ay muling magpasalamat sa Panginoon. Ama, marami pong salamat sa gabi pong ito. Salamat po, Ama, sa mga paalaala ng iyong mga salita, sa mga pagtutuwid sa amin, mga pagtuturo sa amin, Panginoon. Tulungan po ninyo kami na ang lahat ng ito ay patuloy naming maingatan sa aming mga puso. Salamat din po sa patuloy na biyaya mo pong pag-iingat sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay ngayong gabi. Patuloy na naming baunin ang kagalakan at kapayapaan na nanggagaling po sa inyo. Muli, Ama, tanggapin po ninyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless po.